community, enrichment, well-being, empowerment, experience, wholeness, transformed. Welcome to the Philippine Missionary Institute, where your journey to becoming an empowered leader begins. Magandang araw po mga katagumpay. Ako po si Teacher Thelma Alngog at welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng Tagumpay sa Eskwelahan, ang programang naglalakbay sa puso ng edukasyon, pananampalataya at paglilingkod. Ngayong araw na to, samahan ninyo ako sa isang espesyal na panayam mula sa isang institusyon na may malalim na ugat sa misyon, pagtuturo at Kristiyanong pamumuno, ang Philippine Missionary Institute o PMI. Makikilala natin ang kanilang dean at ilan sa mga guro na nagsisilbing ilaw, gabay, inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga lingkod bayan at lingkod ng Diyos. Tara! Puro'y katuwang sa bawat hakbang, sa pagkatuto laging kasama ang Diyos sa bawat araw, sa bawat test, sa bawat quiz, si Lord ang Ayan, magandang araw sa inyong lahat at we have a special interview with the Dean and our Christian educator dito sa Philippine Missionary Institute. Ang saya-saya lang ng pakiramdam na nabigyan ako ni Lord ng pagkakataon. I'm so blessed na makapiling, makasama si Ma'am Esther at ang ating Dean, Dean ng Philippine Missionary Institute. Ngayon po ay hayaan nyo na, i-introduce ko sa iyo si Ma'am Esther. Ayan, ang tawag po namin sa kanya ay si Senyora. Senyora Esther. Ma'am, bumati po kayo sa ating mga audience. Magandang hapon po sa bawat isa from Philippine Missionary Institute. Ayan. At syempre po, ang batang-bata na kasing edad ko. Ay, kasing edad ko. Ang ating Dean, ang mahal nating Dean ng Philippine Missionary Institute, si Ma'am Hannah Gay Pakulan. Ma'am. Magandang hapon po sa ating lahat, Ma'am Tel. Magandang hapon din po. Isa pong kagalakan na maanyayahan kami na makapag-share about sa PMI po. At salamat sa opportunity po na ito. Yeah, at saka nagpapasalamat din kami sa inyo. Masigit naming makikilala si Dean at syempre si Ma'am Esther at ilan sa mga guro dito. Talaga marami kami nakilala. Sila naging ilaw, gabay, inspirasyon sa makabagong henerasyon at tinatawag natin silang hindi lang lingkod bayan, kundi lingkod ng ating Panginoon. Yan, umpisa na po tayo sa ating question and answer portion. Ayan. Ayan, una, syempre, si Dean muna amin tatanungin. Dean, maaari niyo po bang i-share sa amin or ikwento ninyo sa amin yung maikli lang, konting background lang po ng Philippine Missionary Institute at ano po ang mission, vision, or layunin nito kung bakit po itinatag ang PMI? Magandang hapon po muli. So, ang PMI po, ito po ay itinatag noong 1961. Siguro later pwedeng si Ma'am Esther makasagot din. Actually, si Ma'am Esther ay naging teacher ko pa po sa PMI. So, ako po institusyon! Institusyon na talaga. So, ako po ay nag-graduate din ng PMI. At isa si Ma'am Esther sa naging influence at nakapag-contribute din po sa akin. Kaya, bumalik ako dito at nandito nga ako. So, totoo pa rin yung vision and mission ng PMI na makapag-train kami ng servant leaders, not only inside sa mga churches namin, but even sa community din, for community transformation. So kami naniniwala dito sa PMI na makakapag-provide kami ng mga workers na hahayo paglabas, pagka-graduate nila dito sa PMI. And syempre, dahil nagbabago po ang takbo ng panahon ngayon, we want to make sure na makakasabay din. Kahit Bible school, seminary, ang aming institution, makasabay pa rin kami sa takbo ng edukasyon sa labas. So, ang aming pong mga students ay hindi lamang bastang nasa loob ng mga churches, pero hinuhubog din namin sila na matuto silang makipagsabayan ba. Yan. Kahit mga pastor, mga missionaries, ang aming mga Christian educators ay
pwede na rin silang mag-take ng licensure examination. Ay, wow. Para at least yung community transformation na pinaplano or ini-equip sa kanila, makalabas din sila sa mga public school, sa mga private school, so makapagturo sila ng life-changing experiences din sa mga students natin. So, ang history ng PMI, siguro si Ma'am Esa pwedeng magbigay ng history, pati kung sino po yung nag-found po nito, nagpasimula, dahil hanggang ngayon po ay, ito po ay dala-dala pa rin namin at kinikilala pa rin namin yung naging layunin niya una pa lang sa pagtataguyod po ng PMI. Praise God. Ma'am Esther, mag-add daw po kayo ng info. Proud to say the product din po ako ng Philippine Missionary Institute. Way back 1984, nag-start ako dito as first-year students and I graduated by 1989. So, ang aming pong founder sa Philippine Missionary Institute ay si Dr. Arsenio Dominguez. Kapag hindi na po niya nakilala marahil, at siya po ay nasa pwede na po. Pero napakalakas po ng impact niya sa pagiging missionary-minded ng mga students ng PMI. So, talagang nire-reach out sila ang mga sulok-sulok para maipahayag ang salita ng Panginoon. At ang bunga niyan po ay maraming pumapasok sa Philippine Missionary Institute. So, ang dati po ang Philippine Missionary Institute ay hindi under CHED, but pinroses po yan para maging competitive din po. By year 2001, na-recognize po ng CHED ang Philippine Missionary Institute. So, hanggang ngayon po ay nagpapatuloy po na ang kurso po namin ay kumbaga ay accepted po kahit sa mga category po. So, ang pinakang kurso po namin ngayon ay Bachelor of Arts and Theology, 4 majors. Wow, 4 majors. Pastoral Studies, Intercultural Studies, Christian Education, and Church Music. So, ang aming pong president ngayon, kasi hindi ko na isa-isahin yung mga ang pinakang current president po namin, present president namin ngayon ay si Reverend Elias S. Osorio. So, happen po, Sabado po kasi ngayon, kaya ito siya namin nakasama. Pero, in the Philippine Missionary Institute, we recognize him as our president po. Ano pa ba? Ano po din sa Philippine Missionary? By October po, we will be celebrating the 64th or 63rd. Wow! Yan, 63rd founding anniversary. Kung hindi ako nagkakamali, baka 64. Hindi natin natiyak na. Going 64. So, happy to serve at PMI. Ma'am, congratulations sa inyong dalawa. Ang second question ko, ito po ay out of curiosity. Kasi ito yung mga common na tinatanong ng ibang, siyempre, meron tayong mga audience na siguro possible tanungin din nila to. Ano ba yung pag nakarinig ka ng isang missionary school, ano ba ang pagkakaiba na to sa isang common institution o pangkaraniwang eskwelahan? Siguro po, taken from here sa PMI po. Kasi we also train our students to prepare themselves na maging holistic yung approach mo. So siguro ang difference ng pagiging seminarya nila or nag-aaral sila sa Bible school, we make sure na even yung spirituality ng mga students na di-develop nito. So we have programs here in PMI na nagdi-devotion sila from morning and evening. Yan. So, 5 a.m. nakaset na yung kanilang mga gagawin hanggang 10 p.m. So, 10 p.m. po yung kanilang lights off. May mga ganyang sinusunod po sila. We also make sure na dito sa seminary ito, na i-enhance din yung kanilang moral aspect and social aspect. So, meron kaming mga fellowships that we provide among other students and also with
the faculty and staff. So meron po kami mga ganyang programs dito. And then, naglilinis din sila dito. We don't have janitors dito sa aming campus. Sila na. So sila po, may mga schedule po sila na ginagawa. Sa mga dormitories nila, they also clean their rooms, their dormitories, pati dito sa ACAD building. Sila rin po ang naglilinis, yung mga students. So that is part po ng aming curriculum sa mga students para maging holistic po. Kasi we want nga na magkaroon sila ng holistic training. Paglabas nila ng seminary, pagbalik sa mga churches, marunong pa rin silang magwalis. Tumutulong pa rin sila sa mga churches nila. Sila din yung mga naglalaba. And yung time management, maging maayos din po. So maging balance yung academic, not only enhancing their minds sa theological aspect, but even yung physical nila, yung pakikisama sa ibang mga tao. Kasi nga, yun po yung gusto nating maging preparation ng mga students paglabas po. So after all, pagka-graduate nila, mga missionaries po yung mga yan, mga pastors and Christian educators. So siguro yun po yung difference. We want to integrate everything dun sa mga students natin na makapag-provide tayo ng servant leaders na na-touch natin yung holistic approach na gusto nating makita sa kanila as part of their preparation. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Alam mo, nakakahanga lang, na-admire ko no, na yung magkaroon ng institution na offering the universal law, the law of balance, yung may intellectual virtues, intellectual character, at the same time, nagiging ano sila, servant leader, diba? Paano nyo po tinutulungan yung mga, pwede pong sumagot, kung si Ma'am Esther o si Dean, paano nyo po tinutulungan yung mga estudyante? Hindi lang sila maging mahusay na Christian educators, kundi yun, maging good servant leader po, tagapaghatid ng Ebanghelyo. Sa PMI, meron pa din mga parang sa labas ay specialization major. So ako, nandun ako sa Christian education major. Okay. So more on teaching, okay, and then making programs in the church, let's say sa fellowship ng church, mga iba-ibang events sa church. No? So dito pa lang po sa loob ng PMI, may mga trainings na kami, may mga applications na kami, how to do it, mga programs na yan, mga friendships na yan, and then talagang teaching yung aming pinakang maging forte. We are preparing them not only for the church, at the same time for the public or private schools. So, talagang kumbaga hinahasa sa pagtuturo. Kaya, kung pansinin nyo, we are always offering mga seminars. So, Rise Up Seminar. Nire-record talaga namin ng students to attend. Kasi, lagi sila sabi sa kanila, not everything you can gain sa loob ng classroom. So, yung mga seminars po ay napaka-important. Na-update sila, current trends. So, doon namin sila natutulungan. At the same time, we have in the curriculum po no, na yung field education. Yung Saturday nila, Sunday nila, required yan na lahat ng kailang mga theories na natutunan, i-apply nila sa church. Opo. And then they are graded and supervised by the designated person from the church. Tapos may grade po sila ipapasa sa kanila. Ang galing. Pero syempre, alam naman po natin ito ay kumbaga sa equation, given na wala namang institution na hindi nagkakaroon ng pagsubok o mga challenges. Ano ba po ang mga usual na kinaharap ng PMI, lalo na nung
time ng pandemic. Kamusta po yung nag-enrollment nyo? Ano po yung iba pang challenges na nagpapakita na I'm pretty sure na lampasan nyo sa tulong ng pananampalataya ng bawat isa? After pandemic po ay bumaba talaga yung enrollees po namin. Parang there was a time na may year level na 5 lang, 6 estudyante talaga? So I think yung last batch po namin na 5 lang or 6 yung students namin is the 4th year students ngayon. And then we are grateful na yung sumunod na batch sa kanila, yun yung biglang bugso na parang hopefully bumalik unti-unti po. Kasi nagkakaroon kami ng mga promotions na ginawa ng mga nakaraan. Actually, malaking bagay po yung mga seminars like this. Kasi nung nag-hold kami ng first ever namin na seminar ulit after ng pandemic, dinumog talaga kami. Nakilala. Opo, dinumog kami ng mga tao. Ang dami ulit na umattend. Tapos, may mga product kami na mga students ngayon na umattend ng mga previous seminars and trainings. So, grateful po kami sa mga naging promotion na ginawa namin. Challenges, isa rin po yung finances. Yan, we're still looking forward na makahanap kami ng mga sponsors to help our students. Kasi some of our students ay talagang umaasa din sa mga churches nila. And alam naman natin na ang mga churches, hindi lahat capable of providing aid sa kanilang mga student workers. So, challenge po yan kasi dapat ka-partner ng PMI ang mga churches sa pag-provide ng mga pangangailangan din ng mga students. So, yan po, mga challenges. Tapos, enrollees bumaba. And faculty, medyo nababawasan kami, lalo sa church music. Kasi iba po ang level ng skills ng mga church music faculty members po. Opo. So, medyo, challenge po yan. At nakakatuwa kasi nga, nagkakaroon pa rin ng mga students, pero at the same time, yun yung isang challenge niya na nakakonsider namin. Parang good problem in a way, na may mga students pa rin kaming existing sa church music at sa intercultural studies. And we're still looking forward for more faculty members na maging part sa mga majorship po na yun. Tama po. So ngayon po, sa huli, pwede po ba na kung ano yung gusto nyo pong i-advise or any insights o gusto nyo pong sabihin sa ating mga audience? Anyayahan nyo po, mga gusto pong mag-enroll sa Philippine Missionary. Bakit mahalaga din na sa alang-alang ang edukasyon na may pundasyon ng pananampalataya? Sige po, pwede pong si Ma'am Esther muna sa ating mga participant, ano pong gusto nyo pong bigyan ng advice? Sa aming mga karanasan, let's say, every summer, nagkakaroon kami ng mission exposure. And then, through that, marami pong nagkakaroon ng siguro interest na pumasok sa PMI kasi nakikita nila yung mga estudyante coming here na numumotivate pa sila. Pero we always advise na ipag-pray ng mabuti. Kasi ang pagpasok sa Philippine Missionary Institute ay yung pagkatawag talaga sa kanilang Panginoon. Kung sure na sa kanilang calling ni Lord, nakapasok sila sa PMI for 5 years. Kasi sa labas kasi 4 years lang. Tapos marami mga requirements, may mga sabihin natin, talagang dapat yung mga application talaga sa buhay. Ay ipag-pray lang mabuti, pero PMI is welcoming din na ang PMI ay maging training ground nila. And then tulungan sila para talagang makita nila yung lawak ng ministry sa church, kung ano na yung area nila, kung Christian education, intercultural studies, the missionary, to different places, church music, Ganda. And then also the pastoral studies, kasi pastoral studies is more on managing or administering the churches. So, welcome po sa PMI. Just connect to us and pray hard na clear yung calling ni Lord. Clarity. Sa inyong pagpasok sa PMI. Correct. Din. Siguro po sa parents tsaka sa pastors.
Supportahan. Yes. Support yung mga students in every aspect siguro ng kanilang decision nung sila ay pumasok dito sa PMI. So maganda na nakakatanggap sila ng support from the parents and from the church. Kasi after all, pag nakatapos sila dito, yun yung unang tutulungan ng mga students natin. So natutuwa kami na ang nagiging product natin ay nagtutuloy-tuloy sa mga ministries. May mga missionaries pa rin po tayo na tuloy-tuloy pa rin sa mga ministries nila hanggang ngayon. Yung mga teachers po na 10 na nag-graduate sa PMI, after they took the LET exam, nasa mga public school, private school na sila, which is very good rin. Kasi nga mas lumalawak yung horizon ng mga students po natin sa CE. And then sa pastoral po, ayan, maganda yung nagiging foundation nila sa pag-aaral nila dito. Dahil yung pag-lead nila sa kanilang mga churches, nagiging maayos din naman po. Praise God. They were able to manage yung kanilang mga churches at nakakapag-train din sila ng maayos. So, siguro yun yung isa sa malaking bagay na kailangan gawin ng parents at ng mga local church pastors. Yung support talaga. Not only financially, pero even sa lahat ng aspect. Kasi ako, na-experience ko rin yan. Dahil supportive yung pastor ko, ayan, kahit by faith, laging ganun yung ano sa amin, by faith, you have to continue, pero the Lord provides everything. And then, other support coming from the parents, tsaka sa church, ay all out naman po talaga. Yeah. Kaya, hindi mawawalan ng kabuluhan yung suporta na inibigay natin sa mga students natin. Ayan. Thank you very much. Kasi talagang kahit mga pagod na sa seminars. Pero ito magapon na sa seminar. Pero pinaunlakan niyo pa rin yung aming interview sa inyo para sa Tagumpay It's All Good Channel. Thank you po sa lahat na nanonood. Thank you, Philippine Missionary Institute. God bless. God bless. God bless po. Thank you for the po. Rise Up Seminar Opo. today. Thank you po. God bless po. Mga katagumpay, sana'y na-inspire kayo sa ating episode ngayong araw na ito. Kung ikaw ay estudyante na naghahanap ng direksyon o isang guro na gustong palalimin ang iyong pananampalataya habang nagtuturo, maaaring ang Philippine Missionary Institute ang susunod mong destinasyon. Muli, ako si Teacher Telma Alngog at ito ang Tagumpay sa Eskwelahan, kung saan ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa grado, kundi sa pananampalataya at paglilingkod. Hanggang sa muli, don't forget to like, share, and subscribe Tagumpay It's All Good Channel. God bless! Tagumpay sa eskwela, sa Diyos ang lakas magkaisa, sa bawat aralin magtulungan. Tagumpay sa eskwela, kay Lord ang tagumpay. Puno ng pag-asa, puno ng faith. Estudyante, guro, magtatagumpay, magkasama sa Kanya. Bawat tanong may sagot sa Diyos. Bawat pag-aaral, siya ang Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Abel Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good! Sa bawat aralin magtulungan. Tagumpay sa eskwela, kay Lord ang tagumpay. Puno ng pag-asa, puno ng faith. Estudyante, guro, magtatagumpay, magkasama sa Kanya.